Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, kadagan sa panghita ko. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy. Adlaw karong Miyerkules pitsa 2 sa buwan sa Hulyo tuig 2025. Adlaw karon sa itong inahan sa kanunayang panabang. Sangan sa kong partner nga si Attorney John Destacamento kanyang alagad sa kanginan Malu Inocando Tabar. Uban ni kuwang dun sa alas 9 karong buntagas itong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Dilita maglangan ato dayang ipadangat atong latest weather update. Gikan sa Pag-asa Mactan, Sir Jomar Aclarino, may buntag Sir Jomar. Yes, ma'am, maayong buntag sa tanan o sa atong tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Ang low pressure area na atong gi-monitor na sa 235 kilometers sidlak ang bahin sa Itiague, Isabela, ug sa atong latest na analysis taas ang chance kini ma-develop na bagyo or tropical cyclone within 24 hours. So padayon ta mag-monitor sa latest update kining low pressure area sa kining habagat padayon nakaapekto sa Southern Luzon, Central Luzon, Visayas ug sa lalawigan sa Mindanao. Atong weather condition diri sa Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu makasinati generally fair weather, gawas ini na yung mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized thunderstorms. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories. Lakip na ang color-coded na heavy rainfall warning. So usahay magdala kini ng kusog na mga pag-uwan na posible gihapon ng mga flash floods or landslides. Ilabi na sa mga identified na mga vulnerable areas o kining other hazards sa mga thunderstorms. Hinay nga ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas o nakadagatan, malinawon nga ito na sa kasarangan ng pagbalot. Temperatura sa Cebu 25 to 32 degrees Celsius, ang haring adlaw mosalop alas 6 G sa hapon, ang dagat mutao mo niya alas 3 G sa hapon. Philippine Standard Time, alas 8:13 sa buntag, gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, Jomar Aclarino. Dagang salamat Sir Jomar Aclarino ug maayong buntag niyo tanan dinha sa Pag-asa Mactan. Karon arita sa atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Pamela orders urgent hiring of doctors and nurses. Sa Super Balita sa Sunstar, payloader mitugpa sa atop. Sa The Freeman, in Cebu City Hall, Nestor flags 2 billion pesos deficit. Sa Banat News, sa The Freeman, payloader nitugpa sa atop sa balay, pamilyang nangatulog na pugwat sa Lagubo. Sa Philippine Daily Inquirer, China vents ire an ex-Philippine senator via travel ban. Sa Philippine Star, veteran bloc to back Soto for Senate President. Sa Manila Bulletin, Philippines adopts Japan's one theater wartime concept. Ug sa Tempo, Hulidap cops. 7 Manila police officers face acts over extortion and fake drug bust. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik, amoy padangat kaninyo mga balita nga nahipos ng kaubanan sa CCTN News and Public Affairs team. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your phone. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies.
Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntag, Mandaue City Mayor Jongki Uwano may pasalig nga way hulipan sa mga kasamtangang department heads sa City Hall apan kinahanglang makig-alayon kini ngadto sa administrasyon. Samtang gibisita usab ni Uwano ang nagkadayang buhatan aron pagsusi sa ilang operasyon. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rosa Garino. Inay nga mag-courtesy call ang mga pangu sa mga departamento sa City Hall sa Mandaue kang Mayor Jongki Uwano. Gipili ni Uwano nga siya na mismo ang mobisita sa nagkadayang buhatan aron masusi ang ilang operasyon, magpaila-ila sa mga department head ug mga empleyado. Pipila sa iyang gibisita mao ang City Planning and Development Office, City Treasurers, Assessors, Accounting Office ug Command Center sa City Disaster Risk Reduction Management Office. Gisusi usab niya ang mga kabalaka nga gisangat sa departamento kung unsa ang mga gikinahanglan nila aron mas mapalambo ang operasyon. And then makita sa dato ang ilang mga gipang hangyo na itay pang mga gagmay ramang mga repair, mga to. Pero then kung sa atong mga pagbalik ako lagi reiterate na kung sa atong gusto mahitabo sa atong administration, sa for example sa treasurer. Ang inspeksyon kabahin sa paningkamot sa bagong administrasyon aron mas mapaligon ang koordinasyon tali sa mga departamento ug pagsiguro nga ang serbisyo magpabilin nga epektibo ug epesyente. Magpadayon ang pagbisita ni Uwano sa ubang mga buhatan ug mga adlaw. Samtang gipahibaw ni Uwano nga wala siya hulipan nga department head sa pagkakaron apan bahad niya nga sila gikinahanglang makipag-alayon sa bagong administrasyon. I hope na naman tayo atong agenda rin mo support lang mo na hindi lang tayo sabotage or I will be forced to impose na mga penalties as your local chief executive. Aduna lang siya gitudlo nga mga key personnel sa ilang kampo. Mato ni Uwano nga sagad sa mga department head, gitudlo sa miaging administrasyon og posibleng magpabilin ang ilang loyalty didto. Bisan pa, nagdahom siya nga mutuman ang mga department head kaniya. Mary Rose Garino, CCTN News. Sa laing bahin, Cebu City Public Library mibalik na sa ilang 24 oras nga operasyon. Isip pag-abag sa kalikupan, tauran kinig solar panels alang sa alternatibong tinubdan sa kuryente. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Nagmalampuson ang pagbalik sa 24/7 operation sa Cebu City Public Library nga pinanguluhan sa mga kadagkuan sa kagamhanan sa syudad. Kininaw sab ang nahimong pagsanong nilang Mayor Nestor Archival o Vice Mayor Tomas Osmeña sa nimong hangyo sa kapatanunan sa miaging mga semana. Tingwa sa 24/7 operation sa public library, mao ang mas dali ug accessible nga pagkuha og mga impormasyon gikan sa managlaing mga libro. Mato di Archival nga hinay-hinay lang una ang mga kalambuan nga ipatuman sa mga dapit. Sama lang sa mas gipakusog nga Wi-Fi internet access aron mas dali na ang pag-research sa mga bisita. Aron nga magpabiling sustainable ang operation sa Cebu City Public Library, tauran hinuon kini og solar panels isip alternatibong tinubdan sa kuryente. We can reduce probably about 20% na tayo na save. And this savings will probably put into this library, okay, to put more computers. As of the moment, I think we have only 5 which are working, no? 5 new ones. Unang ilusad ang 24/7 operation sa public library, sidyang nimong mayor si Osmeña niatong 2018 isip pagsanong sa usa ka netizen. Dako ang pagtuo sa mga opisyal nga kabahin sa pagpalambo sa syudad ang pagpalambo na usab sa kaalam sa matag sugboanon. Our way of being productive is to demand more salaries, but they're not earning it. You just want more ayuda, ayuda, ayuda. We're not going to develop as a country until we do something beyond. Daghang success stories ang nadawat sa Cebu City Public Library tungod kay kadaghanan sa mga nag-review sa board exam sa sulod nakapasar ug top-notcher pa. Mangpadayon nila ang operasyon nga dunay igong staff nga moatiman sa mga bisita. Hinuon himuon pa kining mas friendly alang na sa mga persons with disability nga buot magkat-on. We are only 14 and then I just make an arrangement shifting in all first shift, second shift. Ako lang silang gihanay ba to be able to open na ta sa 24/7. Navarro, CCTN News.
Sa dugang balita, Governor Pamela Baricuatro nakikita usab sa mga department head sa Kapitolyo aron pagtuki sa mga lakang gikan sa managlahing buhatan. Kabahin lang kini sa hinay-hinay nga transition ngadto sa bag-ong liderato. Si Gia Navarro mubalik sa report. Sa ikaduhang adlaw sa pagpanerbisyo, nagkikita si Gobernador Pamela Baricuatro sa mga department heads sa Cebu Provincial Capital. Nimbag-uhay lang, nanumpa na atubangan kang Baricuatro ang pipila ka mga bag-ong appointees nga gibutang ngadto sa mga mahinungdanong departamento. Gisundan kini sa ilahang unang meeting diin gituki ang nimo mga kalambuan sa matag buhatan. Mato di Baricuatro nga kabahin lang kini sa hinay-hinay nga transition sa bag-ong liderato human nga matud pa naikawan sa panahon aron pangandaman ang transition period sa wa pa ni asumer sa katungdanan. I spent most of my time listening to them. We were able to sort out lots of things that concerns the running of the Capitol and of course their respective departments. Apil sa mga gipangtuki mao ang controversial nga trust fund nga gibilin sa kaniadtong administrasyon. Maong susihon nila ang mga gigahing pundo sa matag institutionalized program sa probinsya. Ana sa kapin 6 billion pesos ang available cash on hand sa probinsya nga mo'y gitaho sa nakalabay lang nga liderato. Mahal pa nato ang gobernador authority to sign to the provincial board. So hopefully on Monday, dana na siya para ang gobernador makasign as check. As of now, tilmit pa ta kay wa pa may makasign on behalf of the governor's office side. Gitunan sa Dilang Baricuatro ang daling pagpagawas og pondo alang sa mga provincial og district hospitals. Gahinan ang matagtambalanan og 5 milyones pesos aron makapalit og mga gikinahanglang tambal og supplies nga mapaymuslan sa mga pasyente. Hinuon paigo pa ang kasamtangang mga hospital staff. Na nila ang mga hospitals. So, paspas kaya itong turnover. In fact, naatay mga resign in a week siguro na 10 but different hospitals siya. So, mas paspas kung atong i-agi as GO kaysa permanent. Yung ng Baricuatro pinagi sa executive order ang task force aron subayon ang kasamtangang mga kasabutan bahin sa mga lunang iya sa Kapitolyo ubos sa 93-1 ordinance. Usa sa mga gimuan og pagi mao ang kaangayan alang nausab sa ubang lot owners nga nisugot na sa pagbayad sa ilang luna pinaagi sa Pag-ibig Fund housing loan. Ako na lang ani is to set down with the Pag-ibig as suggested with the governor with the concurrence also with the SP and it would be a on-site for beneficial to the beneficiaries. Magdi Baricuatro nga tipik lang kini sa mga gihimong lakang sa liderato aron ipabilin ang pagka-transparent ngadto sa katawhan. Everybody's here, so there's no subtraction, only addition. Karong ni Boylo na ang termino ni Gobernador Pamela Baricuatro. Kinanan niyang tumanon ang usa sa nimong saad sa nakalabayng eleksyon nga mao ang pagsanong sa kung unsa man ang panawagan sa kinabag-ang katawhan ubos sa iyang participatory governance. Kini aron usab sa pagtuman sa kung unsa man ang nakalatid sa ibabang bahin sa Cebu Provincial Capitol Building nga mao ang katungdanan sa kagamhanan nagagikan gyud sa katawhan. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing bahin, environmental fee nga usa ka gatos ka pesos sa mga lokal nga turista sa Lapu-Lapu paubsan ngadto sa 20 pesos. Ang pag-amendar sa mga ordinansa mo'y unang tukion sa konseho sa unang sesyon sa 17th sangguniang panlungsod sunod semana. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Gikan sa tag 100 pesos nga environmental fee nga kolektahon sa mga turista nga mosalmot sa mga water activities sa Lapu-Lapu City, paubsan na kini sa 20 pesos kung ma-amend na ang kasamtangang ordinansa sa Dakbayan. Matod ni Konsehal Annabeth Quezon, ang author sa mga ordinansa nga subay kini sa hangyo sa mga boat operators. Among gipaminaw twice gyud nga nasabutan tungod lagi sa kalisod sa panahon unya hinay pud kaayo ron ang mga turista. So, nisugot ta. Gipasalig niya ngadto sa mga boat operators nga sa unang regular session sa 17th sangguniang panglungsod karong Hunyo 9 kini maoy una nilang tukion.
Ang maong 20 pesos alang lang kini sa mga lokal nga turista nga nag-hire og pump boat nga gi-operate sa mga residente sa Lapu-Lapu City ug kinahanglan nga i-display sa mga operators ngadto silang mga pump boat ang ilang mga business permit. Samtang dili kolektahan ang mga batang nag-edad og 12 pa ubos. Ang 100 pesos ipatuman gihapon sa mga foreign tourists. Ang ato na lang yung gihuwat ang pag-amendar sa atong ordinance unya lagi maski na og na ready na ang atong draft ordinance amendment pero kinahanglan man gyud siya mag-public hearing tungod usa man siya ka revenue ordinance. Ang nakaschedule nga public hearing ipahigayon karong Hulyo 14. Samtang sukad gipatuman ang koleksyon sa environmental fee niadtong Mayo tuig 2024 hangtod na niadtong Abril ning tuiga, ang City Treasurer's Office nakakolekta og 22.1 million pesos. Unang proyekto niini mao ang tukuran nga tourist rest area og covered walkway sa Maribago Causeway nga mo'y usa sa mga kolektahan og environmental fee. Suma pa ni Quezon nga nasusi na usab kini sa nagkadaiyang mga buhatan. Hapit na gyud kay tungod na bisita na approve na okay na kuno ang DNR ug ang Senro and the city. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa atong katapusang balita, kwarto sa usa ka apartment nga gihimong lutuanan sa illegal nga drugas gironda sa Police Regional Office 7 kun PRO 7. Suspetsado nga usa ka chemical engineer unang nadakpan sa buy-bust operation atong Biyernes ubos sa apartment nga nahimutang sa Hacosalem, Barangay Zapatera ning Dakbayan sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gironda sa mga sakop sa Police Regional Office 7 sa pagpangulo ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan ang usa ka lawak sa apartment nga gihimong kitchen type cocaine, shabu ug ecstasy laboratory alas 3 kagahapon sa hapon sa dalan Diha Cosalem Street sa Barangay Zapatera sa Dakbay sa Sugbo nga gipadagan sa usa ka chemical engineer. Ang kapulisan sa Central Visayas sinabagan sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 mirunda sa usa ka apartment pinagsakit kini sa search warrant nga giluwatan sa korte human mabaybas nitong Biyernes sa alas 12:45 kadlawon si Stephen Tapulada 32 anyos nga mao'y nag-abang sa kwarto sa usa ka apartment sa mga lugar apan lumad nga taga Region 6. Nagkuha gikan kaniya ang 59 ka mga kapsula sa ginudahang ecstasy, usa ka puto sa gituang cocaine, 7 ka puto sa gituang shabu ug mga cellular phone ini. Di na didto ang ihaga mga transaksyon nga mobalor ang tanan sa 2.2 milyones ka pesos. Mato ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan, ang hepe sa kapulisan sa Central Visayas, nga migawas ang iyang pangalan. Di makabuwan na ang nakalamay nga siya mao'y tinubdan sa illegal nga drugas nga ecstasy nga ibaligya sa mga high-end ka mga nightclubs. Misabot pa ang ilang pagduda sa diyang usa ka drug personality ang nadakpan sa Barawa usa ka semana na ang nakalamay nga nakuha usab og mga tableta sa ecstasy nga tungod ini ila din nga gi-surveillance tuod man atong Biyernes Hunyo 27 sa kadlawon gilusan ang buy-bust operation nga misangpot siyang pagkasikop human sa investigasyon sa PRO 7 nasuta nga ang iyang giabangan nga lawak sa apartment gihimo di niya kini nga drug laboratory. Sa sunod sa lawak dito nagpasa ang mga chemical nga gihimong ingredients sa paggama og cocaine, shabu lakip na ecstasy. Dunay panghaw nga gi-connect niya sa nga bintana aron nga ang baho samtang nga magluto siya sa illegal nga drugas mugawas ra kini. Yung mga raw mats nandiyan na ibig sabihin siya yung bumibili na raw mats, siya yung bumubuo. Saan niya binibili? Yun ang part pa ng ating iimbestigahan ngayon and that will be we will base our assessment doon sa result ng laboratory examination na gagawin ng ating SOCO at ng ating PIDE. Yung pa ang ating patuloy na iniimbestigahan ngayon, tinitingnan pa natin yung the next step is to check and to look for kung saan nanggagaling yung mga raw materials niya. Sa nakuha nga impormasyon sa kapulisan nga ang naluto niya nga shabu, cocaine o mga party drugs, yan ang ipadala sa Boracay nga dunay high-end nga mga nightclubs, Metro Cebu ug ang labing layo mao ang Zamboanga City. Gani mibutyag matod pa si Tapulada nga ang iyang mga customers mao mibutyag kung unsay mga matang sa party drugs ang iyang lutuon kung kini isog ba o mild lang ang tama nini. Si PDEA 7 Director Alex Tablati na kaniyon ngayon pa nga sutaon kung unsay classification sa mga illegal nga drug laboratory nga nadiskubre sa PRO 7. Apan sa inisyal nga nakita dunay mga ingredients nga matawag na kini nga usa ka mini laboratory sa illegal nga drugas. Tungod nini gidayeg sa PDEA 7 ang kapulisan sa Central Visayas nga bisan sa kalisod sa pagtultol sa mga matang sa lutuanan sa illegal nga drugas, nakuha gid nila kini. Okay, basically this is an ongoing investigation. So dili pa ta ka when it comes to classification kay naanay mga parameters na requirements. But based on the nakita nato dito initially, mga gadgets, mga ingredients nga na-recover dito. So of course, first and foremost, we should congratulate the PNP kay
kuan ko ni siya. This is a 4-month nga trabaho nila. Which led ani nga implementation sa search warrant. So ang pinaka-basic ko dani nga mabala nato after na sa laboratory. Giilana ni Maranan si Tapulada nga ulo sa mga sindikato sa illegal nga druga sa Central Visayas, sanglit siya man aga nagluto nini nga isupply sa mga customers. Ang caretaker sa mga apartments nga si alias Jen, bibot siya katol sa interview sa mga sakop sa media nga nagkurat na lang sila nga niadtong Biyernes na nagpanang usa sila mga tenant. Mato niya nga kapin sa duha na katuig nga nag-abang sa mga apartment sa Tapulada ug wala gyud sila makamatikod nga nalambigit kini og illegal. Nagpaila kini kanila nga usa ka home-based nga chemical engineer ug dili usab ni maggawas-gawas gani wala ni problema sa abang sa iyang apartment ug advance matod pa kini nga mobayad sa tag 70,000 pesos nga matag buwan. Kini na ang labing dako nga operasyon sa Piero 7 mato ni Maranan apan wala pa sila makakuha og sakto nga kwintada sa kuha sa illegal nga drugas tungod kay sa pagkutno ning balita. Parehan pa ang inventory sa kapulisan. Gawas sa illegal nga drugas, nakasakpit usab sila og duha ka armas nga kalibre 38 ug 9mm ug tulo ka eksplosibo. Arnold Bustamante, CCTV News. Mao katong mga balita nga nahipo sa itong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Yung katong nakita kagahapon sa itong mga balita sa Sairi 47. Mubalik ta karong taon-taon sa atong pagbalik ato ng mga paghisgot-hisgot sa mga nagunang balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, for your internet connection and for the signal of your cable TV. So fast and straight, that transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fast, so great and affordable for you to enjoy. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer.
sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Karon sa atong paghisgot-hisgot, human nga gibuksan na pagbalik kagahapon o gihimong 24/7 ang operasyon sa Cebu City Public Library nga nahimo na kaniadto sa panahon ni Mayor Tommy Osmeña. Ang bag-ong lingkod nga mayor nga si Mayor Nestor Archival ni butyag nga gawas sa pagbukas ni ini 24/7 doon na sa plano nga himuon kining City Library nga labing una nga solar-powered library sa Pilipinas ug nga matud pa gusto sab niyang i-convert ang mga chapel aron mamahimo kining study centers. Sa iyahang pamahayag si Archival ni tumbok nga inabagan sa konseho sa umaabot iyahang gisaad nga himuon ang City Library nga labing unang solar-powered library sa nasud. Niingon si Archival nga naghimo na kaniadtong ordinansa ug naaprubahan kini duha ka semana ang milabay nga ang tanang mga building sa dakbayan sa Sugbo sa nga gipanag-iya sa city government himuong solar under siya sa kanang solar nga kanang power no niingon siya iyang gisaad ilang gisaad mga konsehal nga nanambong iyang giapil niingon sad siya nga I hope that we will do that. Nabagan matud pa sa pag-approve sa council, ang City Library mo'y maghimong labing unang solar library sa Pilipinas. Si Archival kay namduman, sayod man tano nga sukad sa iyang paglingkod, noon na gini siya, dili ni char-char ang iyahang pagka-environmentalist kay even before, wa panigidungog nga magpapili for higher office, nahibaw-an naman gini siya nga environmental advocate ni siya ug electric engineer pagyud. Siya mo'y nangamahan ni ining City Ordinance 2772 ug kini nga ordinance mo iyang gusto nga aprobahan sa konseho sa wa pa niya gihuman ang iyang termino isip konsehal. So din gipangutana kabahin sa konkreto nga time frame sa hingpit nga pagpatuman sa paghimo ni ining library nga solar powered, si Archival ni klaro nga kinahanglan una kining muagi sa konseho ug midugang nga siya nagpaabot nga mahitabo kini within the next 6 months. Niingon si Archival nga nihangyo siya sa mga konsehal nga tabangan siya kay sila may mo approve niini ug hopefully within 6 months. Human siyang panawagan sa suporta sa konseho ang mga nanambong nga mga konsehal ni affirm usab sa panawagan ni Archival for help kay nag-thumbs up sila agig padayag sa ilahang suporta. Gawas niini yang gidugang ang City Hall karon nagbayad og 250 million pesos per year para lang sa kuryente. Yang gitumbok nga kung ilang maminusan, bisan lag mga 20% ang pagbayad, ang gipangbayran sa kuryente lang daan, mo resulta kini matud pa sa significant savings nga mahimo sang gamiton aron pagbutang og dugang computers
sa library. Ang library gitumbok nga dunalay 5 ka mga bag-o nga working computers which according to Archival mahimo unta tong maka-benefit sa daghang mga tinun-an kung ang library makapuno pag dugang nga mga computers. Ingon siya because we are actually paying something like 250 million pesos per year for our electricity in City Hall. If only we can reduce probably about 20%, dako na kaayo tag ma-save, and these savings will probably go into the library to put more computers. So kung naa na unya tay daghang computer, then mas daghan ng mga students nga makagamit. Samtang si Osmeña, Vice Mayor Tammy Osmeña sa iyang pamahayag ni Butyag nga siya ug si Archival naghisgot usab kabahin sa posibilidad nga palapdan pa ang operasyon sa library pinaagi sa pagbukas o pag-convert sa ikaduhang andana sa library ngadto sa dugang study center aron maka-accommodate og dugang mga tinun-an og mga reviewers nga nagkinahanglan og conducive learning space. So niingon si Osmeña, why don't we open upstairs? No one is using it. Si Archival niawhag sa publiko, labi na sa mga tinun-an nga mo-text ni bisan kinsa sa konseho kung doon na sila yung mga sugyot alang usab sa konseho o sa legislative body. Si Osmeña may padayag sa iyang pasalamat ngadto kang Mitch Roldan ang tinun-an kinsa mo'y nihangyo kaniadto nga buksan ang library 24 hours o 24/7 ni adtong tuig 2018 nga mao say inisyal nga nakapaawhag sa Vice Mayor nga himuon kining serbisyo sa maong library accessible at all times. Niingon si Tammy, Vice Mayor Tammy Osmeña, the person who gave me a text was bold enough to text the mayor, please open the library. Thank you very much for your suggestion. Kinumduman ang Cebu City Public Library mo labing unang library sa Pilipinas nga ni-adapt sa 24-hour operations in 2018 ubos sa direktiba sa kaniadto o kanhi Mayor Tammy Osmeña. Aron palapdan pa sa ilang advokasya nga himuong mas accessible ang edukasyon, padayag usab ni Osmeña ang iyang plano nga i-convert ang mga kapilya sa dakbayan into study hubs kung kini dili gamiton. Iyang gitumbok nga nagistorya na sila ni SK Federation President Rhea May Hacosalem kabahin ni ining maong plano. Niingon siya ang ubang mga luna kinahanglang gamiton og tarong tungod kay ang Cebu City Public Library is not big enough for the entire city. Matod ni Osmeña, this is the direction we should take, this is what should happen, and I hope to God that we will be able to strengthen our population through better education. In regards to the required funds for the study center, si Osmeña nitumbok nga makiginabi siya sa nagkalain-laing mga kumpanya aron mo sponsor sa iyahang proposal. Sa danggi pangutana for a timeline sa mga proyekto, si Osmeña mitubag, I never have any timeline. We just do it when we can do it. We don't wait for a time. When it's time, you just keep moving until it's done. That's the way I always do it. When will that happen? I don't know, but it will happen. I will assure you of that. Si Iris Wenceslao, ang officer in charge sa Cebu City Public Library ni Tumbok, nga ang library andam na in terms of staff deployment sa ilang 24-hour operations. Apan, nihangyo siyag dugang 15 ka additional personnel gikan sa Human Resources Division sa library para wa pa sila'y na hatag nga lista kung kinsay madugang. Kay sa kasamtangan, 14 lang ang available nga members o nag-arrange na silang shifting schedules aron ma-accommodate ang library operations. Matag shift mo abot og tag 8 ka oras with 3 shifts per day. Sa denggi pangutana kung unsaon sa Cebu City Public Library nga mahimong inclusive towards persons with disabilities, matod ni Wenceslao, doon na sila braille section for the visually impaired. So kanino, congratulations. Ganaan ko ani kanang unang adlaw pa lang sa pagserbisyo na anay agi unya klaro na way daghang salida-salida kay kapoy kay nang salida-salida murag kanang dili okay ra ko anang moepal, okay ra ko anang magpa-picture pero kana sa duuntang na ay kanang klaro nga output ba kanang ingon ani ba nga serbisyo nga mahikap sa mga tao, ma-experience sa mga tao. So, kana no? And then, ganahan ko sa concept nga kanang si tawag ani nga himuon ng solar ang
ang power no sa mga building sa city, labi pa diha sa Cebu City Hall, and I hope no ang mga barangay will also do the same, mo invest in ingon ani nga technology aron ang mga barangay halls ug ang mga barangay gyms ingon ana na pud. That would be something makaingon ta nindot kaayo ug dako kay matabang usab sa ato ang gasto. Initially I know ang paggasto mahal, but I think sa ngadto-ngadto mas dakog ma-save. I'm sure nga kanang gitan-aw sad na ni Mayor Nestor Archival. So adita sa dugang hisgutanan, labang sa tangatos nasyonal bi kay nagkatawam ko gahapon na unsa naman hinuon nga ang China giba naman hinuon si Senator Francis Tolentino sa pagsud sa mainland China, apil pang Hong Kong, apil pang Macau. Di na makaatog Disneyland, Senator Tolentino, aning kalakihan na unsa. Sa usa ka pamahayag, ang Foreign Ministry spokesperson niingon nga ang China nakadesisyon nga mopatubag sanctions kang Tolentino tungod sa iyang gitawag nilang egregious conduct on China-related issues. Niingon sila for quite some time, driven by selfish interests, a handful of anti-China politicians in the Philippines have made malicious remarks and moves on issues related to China that are detrimental to China's interests and China-Philippines relations. The Chinese government is firmly resolved to defend national sovereignty, security, and development interests. China decides to impose sanctions on former Philippine Senator Francis Tolentino for his egregious conduct on China-related issues and prohibit him from entering Chinese mainland, Hong Kong, and Macau. So naunsa naman sa di, kanang di naman nun siya pasudlon hinuon. Unya, karon kanang sa pamahayag, niingon si Tolentino nga iyang gi-acknowledge ang sanctions kay gi-impose batok niya sa China ug iyan ang gitawag og badge of honor and a testament to his unwavering commitment to protect the country's interests and the dignity of the Filipino people. Matod ni Tolentino, no foreign power can silence him or weaken his resolve to uphold the country's sovereignty. I acknowledge the sanctions imposed on me by China for defending the rights, dignity, and sovereignty of the Filipino people in the West Philippine Sea. I have fought and will continue to fight for what rightfully belongs to our nation. I stand firmly with the Philippine Navy, the Philippine Coast Guard, and our brave fishermen who depend on these waters for their livelihood. Sos mo na makaingon ta kinsa pay napildi, mao panoy nindot kay pagkasulti, mo panoy nay kanang kaisog nga mo barog ug mo tingog ug mudapig sa ato ang nasod ug sa kanang katungod sa mga Pilipino. Kapaet. May giingon nga kuan. Naunsa na ni. So subay sab niini si Senate President pro tempore Jinggoy Estrada kagahapon ni auhag sad sa Department of Foreign Affairs nga ipatawag ang Chinese ambassador to the Philippines si Huang Xilian kabahin na ning lakang sa Beijing batok ni former Senator Francis Tolentino. Kay laging di na ko napasudlon sa mainland China, sa Hong Kong ug sa Macau tungod sa iyang baruganan aning mga issues related to China. Niingon si Estrada, sukad kanus aman nga nahimong egregious conduct ang paghimo og balaod nga nagpadayag sa ato ang katungod. Ngano kunong ingon ana, isip head sa Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones before, si Tolentino mo ay nangulo sa pagpasar sa duha ka landmark measures kaning Philippine Maritime Zones Act ug ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. Matod ni Senator Jinggoy Estrada, Tolentino was well within his mandate when he pursued the two measures. His actions, he said, were also fully aligned with our democratic processes and legal frameworks. It is appalling that efforts to defend our territorial claims are now being branded as egregious conduct. China should be ashamed. Matod ni Senator Estrada, ikaw di nasad ka pasudlo niya, kaya nga imos lang giingnan ana. Niauhag si Estrada sa Department of Foreign Affairs to summon Chinese ambassador to the Philippines, Huang Xilian,
to explain this unjust move and to formally convey our government's strong displeasure over the imposition of sanctions. Ang senador, si Senador Jinggoy Estrada midugang nga ang kining labing uwahing lakang sa China, although within its prerogative, clearly undermines mutual respect and regional stability. Niingon siya, will they now impose the same sanctions on our president for signing into law these kaning mga balaod? It was only last November when President Ferdinand Marcos Jr. signed into law the two measures which were aimed at reinforcing the country's rights and responsibilities within its maritime zones. Sumatod ni Senator Jinggoy Estrada, critical voices are not threats to diplomacy. They are expressions of patriotic duty. So sakto sad, gwapo sad to pagkasulti Senator Estrada, nakatumong sad kaanang dapita. So karon nindot to. Pero mas nindot gyud tong giingon ni Tolentino nga ako anang isipon nga badge of honor tungod sa kung pagpanalipod sa mga katungod, dignidad sa mga Pilipino, labi na sa West Philippine Sea. Wa kunoy langyaw nga gahom nga makapahilom niya ug makapahinay sa iyahang baruganan nga patigbabaw gyud ang sovereignty sa Pilipinas. I am and will always be proud to be a Filipino. Tanawa, wa ninyo padag-a. Unsa na ni? So, mao na, no? Nyawa nam day tay oras. Basig kita na pwede pasudlo ni Ate Inday ani kay wa ta ni undang. Ato ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ani yung pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Ang Ginoo dunay plano alang kanimo. Ug tinguha niya nga magbalipayon ka sa imong kinabuhi. Dili siya buot nga mahimo kang miserable ug kanunay bugat ang imong gibati ug puno sa discouragement. Apan ang maayong balita mao kini. Ang imong kinaiya ug outlook sa kinabuhi mahimong mausab. Kung ihangad mo ang imong mga mata sa langit ug mututok ngadto sa Ginoo lamang, iya kang hawason sa imong kahimtang. Sa Salmo 3:3 nagingon, apan ikaw o Ginoo ang taming ko kanunay sa mga katalagman. Gihatagan mo ako kadaugan ug gipahuli mo kanako ang kadasig. Sa panahon nga magatubang kitag katalagman, ang Ginoo mo'y manalipod kanato. O kay siya lamang ang makahatag nato kadaugan, dahan siya lang usab ang makahatag kanato og kadasig. Hinumdumi, ang Ginoo may maayong plano kanimo alang sa imong gugma. Siya atong paglaom alang sa umabot. Og naguban siya kanato sa tanang higayon. Og tungod ini, maong kamaturan, way katarungan nga kita magulanon. Patuni ang pagka-positibo sa tanan higayon bisan unsa pa ang sitwasyon nga imong giatubang. Kay ana kanimo ang Ginoo, busa ang bisang unsang lisod nga sitwasyon nga imong atubangon, mahimo niyang usbon alang sa imong kaayuhan. Sa Hebreo 12:2 nag-ingon, itutok ta ang atong mga mata kang Hesus nga mo'y gisandigan sa atong pagtuo ug mahingpit niini. Mo kini ang pulong nga maghatag og giya sa atong kinabuhi. Magampo kita sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ginoo, ikaw lamang ang among himaya ug ikaw lamang ang tinguha namong tutukan sa among mga mata. Kay nasayod kabi nga kundili namong ibuwag ang among mga pananaw diha kanimo, among makita ang kahayag sa kalibutan. Ug kining maong kahayag mong among lamdag sa dalan nga among gisubay. Ayaw kami ipamulag kanimo. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan
kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa atong tulmanon. Daghang salamat sa Philippine Airlines. Thank you, Archbishop Jose Palma. Nanay Diana and Tatay Dodong Limchua, thank you. Sir Dennis Nabar, salamat. At yung mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, ug diri sa studio, si Ferdy. Salamat sa iyong pagpakig-uban sa ngan sa kong regular co-anchor nga si Attorney John Destacamento, kanyang alagad sa kahanginan Malu Inocando Tabar. Maghinatan niyo balik ugma sa itong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, maayong buntag, naksunta ang kahayag. Usa ka pagtuo, usa ka tingog,